Mga bro, usapang modernisasyon ulit tayo, pero this time, may konting challenge sa supply chain. Kahapon, pinag-usapan natin ang ongoing supply issues ng Israel pagdating sa kanilang defense exports, lalo na sa Pilipinas. Ngayon naman titingnan natin kung paano ito maaaring makaapekto sa future projects ng ating armed forces, lalo na sa Philippine Army. Isa sa mga pinakaabangang proyekto ay ang 155mm Howitzer, Self-Propelled System Phase 2 Nanograms Philippine Army, isang programa na naglalayong magdagdag ng ikalawang batalyon ng 12 wheeled 155mm Self-Propelled Howitzers. Alam nyo na mga bro, more firepower means more firepower. Mas malakas na indirect fire support, mas mabilis na deployment, at mas mataas na survivability sa battlefield. Sa ngayon meron na tayong Atmos 155mm SPH mula sa Elbit Systems ng Israel, isang 2.3 billion pesos contract na pinirmahan noong 2020 at natapos i-deliver noong 2021. Matibay, subok na, at epektibong sistema na gamit na ng Philippine Army. Kaya natural lang na ang Phase 2 ay inaasahang muling manggagaling sa parehong supplier para sa commonality sa training, maintenance, at logistical support. Paano kung hindi kayanin ng Elbit Systems na mag-deliver sa takdang oras? Sa kasalukuyang sitwasyon ng Israel, na inuuna ang sariling defense needs dahil sa ongoing conflicts nito, may posibilidad na maapektuhan ang timeline ng deliveries para sa Pilipinas. Kaya naman ang Philippine Army ay maaaring mapwersang tumingin sa ibang supplier kung kinakailangan. Anong ibig sabihin nito? Pwede tayong makakita ng ibang mga contenders mula sa Western at Asian defense manufacturers. Bagamat di pa final, nagiging malinaw na ang supply chain issues ay may epekto sa future decisions ng ating defense planners.